welcome back to another vlog. At in today's video ay may i-share ulit ako sa inyo mga halaman na all-time favorites ko. Why? Kasi hindi nila ako iniiwan. Kahit na napapabayaan ko sila o hindi ko sila naasikaso, yes, hindi ko sila gaanong nadidiligan, nandito pa rin. Yung isa nga lang dito kakaripat ko lang dahil nilagyan ko ng pole. And, ayan, madami sila pinaglalagay ko sa pole nung dumating yung aking mga pole na in order para hindi rin nagkalat dito sa garden. Yes, nag-ayos ulit ako ng garden kaya ilang araw ulit akong walang vlog, 2 days. Naglakihan na rin siya talaga sa akin. Yung iba dito, tinadtad ko, pinoropagate ko, at ano ba, yung iba dito, alam nyo guys, meron dito ako ipapakita sa inyo. Isang 1 or 2 months na hindi ko siya napansin, hindi ko siya nadidiligan kasi nasa taas lang siya. Yes, at buhay na buhay, hindi siya nag-brown ang dahon, hindi siya nalaga. Siguro na wiwisikan siya ng ulan, minsan pag sobrang lakas, pero hindi siya madalas nadidiligan. Pero ngayon, ay sinisikap ko siya nadiligan ng madalas para mas mabilis siyang lumago. Yes, malago naman siya. So, ipapakita ko na sa inyo. Halo-halo na to ha, kasi nandito ako dito sa area na to at nandito yung karamihan nung kinuha ko. And, umuulan kasi, naririnig nyo ba? Ang lakas na naman ng ulan. Every time na lang na nagbablog ako, umuulan. And, patila naman na. 3 o'clock pa lang ng hapon. Kanina sobrang init, pero lumamig na ngayon. Kaya, magandang mood natin mag-vlog pag malamig at hindi sobrang init. So, unang-una na i-share ko sa inyo, ay meron ako ditong iniripat na silver sword. Ayan. Yes, ang aking silver sword guys ay maliit lang. Maliit, ito yung isa sa philodendron type na gustong gusto ko na maliit lang yung dahon. Sobrang tagal na nito sa akin, siguro 3 years na. Pero hindi lumalaki yung dahon niya kasi hindi ko siya nilalagay sa pole. Ngayon lang talaga, kita nyo ba? Ayan, kita, yung hangin na yan, may electric fan. Sana hindi maingay pag i-edit ko. Ayan o. Yan. 2 puno to. Tapos yung isa, 2 puno din. Etong silver sword ko na to guys is 3 years na. So magtataka kayo, bakit 3 years na ganyan pa rin kaliit? Kasi hindi nga siya naka-pole. Pag naka-pole yung ating mga silver sword, lumalaki yung dahon niya. Late 2019 or early 2020 ko to nabili. And 6 leaves lang. Hindi ako nagsisina, ganyan lang siyang kalaki. Kasi yung dahon ng ating mga silver sword, sobrang laki. Katulad ng ibang mga philodendron plants natin na, for example, mga emerald or green emerald, red emerald, mga ganun na lumalaki ang dahon. Once na nakakapit siya sa wall or sa pole, lalaki at lalaki ang dahon. Ito naman, nag-decide akong ilagay siya sa pole kasi gusto ko lang mapuno yung plant rack na nandun sa gilid and may ano pa ako, may extra pole pa ako dito. So, 2 yung nilagay ko. Ang ganda nito sa personal kasi yung color niya is silvery. Silver ang color. Ayan, napapansin niyo yan. Napakahangin habang umuulan. And yung dahon niya ay madulas. Kahit hindi ko to dinidiligan ng mga 2 weeks. Kasi, di ba, yung ating mga house plants ay kailangan every other day, every 3 days, or every 4 days, dinidiligan mo yan. Eto guys, minsan isang buwan di ko siya nadidiligan. Nandiyan lang siya sa isang tabi. Plus, ang kanyang potting mix na inilalagay ko is yung more on pumice, pang succulents na yung kanyang potting mix. And buhay pa din siya. 1 taon mahigit na ganun yung potting mix niya. Nasa isang tabi lang siya. Kung kayo ay nanonood ng mga karamihan ng vlogs ko, makikita nyo na nakakalat lang siya sa mga ila-ilalim. And hindi ko siya pinapansin pero buhay pa din. Kaya ito ang isa sa favorite ko na alagaan kasi hindi siya maselan. Plus, hindi niya ako iniiwan. So, si silver sword, ito po ay variety ng philodendron. Maghanap kayo nito. Ano tong alagaan? Mabait alagaan. Yan. Tapos, meron akong isa pang i-share sa inyo. Wala na pala akong copy. Coffee is life. Ito namang isang i-share ko sa inyo is propagation na. Meron ako ditong photos. Isang variety siya ng photos, guys. Ito ay si Neon. Neon photos. And isa sa favorite ko to kasi yung color ng dahon niya is vibrant or
maliwanag or kumikinang yung kanyang itsura. Meron siyang parang ganito, oh, nagigreen yung ibang dahon niya. And propagation ko siya. Ang ginagawa ko para maging bushy ang isang halaman is kinakat ko siya ng per leaf. And then tinutusok-tusok ko. So eto, nakuha ko lang siya sa isang maliit na propagation din na nakalagay siya sa water. So humaba na siya kasi umabot na ng 6 months, 7 months na nakapropagate siya sa water. Tapos humaba na. Ang ginawa ko, ginupit-gupit ko, tinusok ko ng ganito. So nakagawa ako ng 2 pots. Maganda siyang gawing curtains. Curtains or yung ipababa. Yan yung mga favorite ko sa mga photos natin. Sa mga ibang viewer natin na sinasabi nila na bakit nagpo-propagate ka or pinopropagate mo yung mga halaman mo, mas maganda na lush tingnan yan. Kasi darating po yung araw na magiging lush din naman yung mga pinopropagate natin, and yun yung gusto ko, na yung buong pot muna yung maging bushy or maging lush, saka siya bumaba. Kasi yung ibang mga lush ko na mga photos, minsan lush lang siya sa baba, pero sa ibabaw is may ano siya, may kita yung kanyang mga lupa. Pwede dito yung zero lights. Zero lights or ibig sabihin kahit itago mo siya sa pinakamadilim na area ng bahay nyo, mabubuhay. Ayun nga lang, matagal po siyang magdahon. Plus, pag bumaba na yung mga dahon nito is malalaki yung agwat niya kasi kulang siya sa araw. Pero buhay. Kung gusto nyo nung ganon, or kung wala kayong paglalagyan sa area nyo na medyo may araw, yun yung mangyayari. Pero at least buhay. Namang next, na i-share ko sa inyo, ito yung pinaka-bago-bago. Matagal na dito sa akin, pero pinaka-bago dito sa ipapakita ko. Kasi yung mga dito, 3 taon na mahigit yung mga ipapakita ko sa inyo. Ito ay si Dorayaki. Si Dorayaki Silver Splash. Ayan o. Ganda niya. Maganda siya. Tapos, ang nangyari dito pala is nalagas yung dahon niya. Lahat ng dahon niya nalagas. Etong nakikita nyo na to, eto na yung panibagong dahon niya under my care. Ganun talaga yung nangyayari pag import natin nabili or nakuha ang isang halaman. Kasi mag-a-adjust pa siya dito sa Pilipinas. So, naninibago siya sa klima natin or sa climate natin. Kaya yung iba, pag bumibili sa mga live selling, tinatanong nila kung established na ba siya dito or matagal na sa Pilipinas, kasi kahit rooted yan na ibebenta sa inyo, kung bago pa lang siyang dating dito sa Pilipinas, may possibility na manlagas talaga ang dahon niya kasi nga naninibago. Kailang buwan na to sa akin, 7 months or 8 months yata. At favorite ko to talaga, si Dorayaki. Meron pa ako isang favorite pero hindi ko na pinakita sa inyo kasi malalaki yung dahon niya, hindi na kasya dito. Si Crystal Hope. Bilog na bilog at mahilig tayo sa heart shape. Kaya naman, pasok sa standard ko ito. Ayan o. Ganda. Naririnig nyo ba ako? Inabot na tayo ng ulan. Kanina ang init. Ngayon umuulan. Sana naririnig nyo ako kasi tatama rin ako mag-edit pag maingay yung background. Nakakaloka. Ito namang next na i-share ko sa inyo ay... Ano ba yung next na i-share ko sa inyo? Ito muna ha. Ito munang nandito sa harapan. Kasi yung nandito sa ilalim is makapal. Ito ay si Silver Spoon. Senecio Silver Spoon. Ito guys, meron din itong copper spoon na ayaw tumigil ng ulan pero medyo humihina na siya. Dito na tayo sa aking pinapakita kanina. Kung mapapansin nyo ay parang pababa yung tubo ng kanyang dahon. Yan po kasi is yung mga propagation ko. Siguro last year, maliliit lang siya. Pinagkakat ko siya dito sa isang to. Ayan. And yung isa pang mother plant nandun yata sa likod. Wala kasi dito, hinahanap ko. Mabait talagaan to kasi kahit na hindi siya nadidiligan ng mga 2 linggo, 1 buwan, is nandyan pa rin siya. Ito yung itsura ng hindi gaanong naaarawan or naka-bright light lang. Hindi ko siya ipapamigay kasi madami siyang tumutubong dahon. Ipakita ko sa inyo. Ayan guys, so yung mga maliliit na makikita nyo dyan, plus dito sa ilalim, ayun, ang dami niya mga tumutubong dahon dyan.
And mapapalago ulit natin yan. Kakadilig ko lang neto last week. And hindi ko pa siya ulit nadidiligan dahil dun sa area niya, hindi naman nauulanan. Plus, yung potting mix niya, hindi siya maarte. Etong ang potting mix nito is loam soil. Kasi, siguro nasa 3 years na to. And, yung unang alaga ko or bili ko nito, maliit, namatay siya. Pero, nung ako na yung nag-propagate, sinanay ko siya sa initan, sa hindi maaraw, plus sa hindi nadidiligan ng madalas is, yun, nasanay na siya. Bakit ko nasabing sinasanay ko siya sa initan or sa hindi initan? Kasi yung iba dito, nasa initan, siya, hindi. Tapos yung mga pinropagate ko, nauulanan palagi. Ito pa isa. Kaya lang maliit pa siya. Siguro nasa 4 na buwan na to, mabagal lang mag-propagate sa leaves. Ayan, may nalaglag kasing leaves. Yung bigla na lang siyang nasasagi, tapos puputol. Wag na wag nyo siya itatapon kasi kung pwede nyo siyang i-propagate. So, ito namang next na i-share ko sa inyo. Apakabait neto. Namatay, nabuhay, namatay, nabuhay. Ganun lang ang kanyang sistema dito sa akin. Kasi hindi ko siya dinidiligan. Siguro sasabihin nyo, kawawa na may mga halaman mo, hindi mo pala dinidiligan. Kasi nauulanan po siya, kaya hindi ko siya dinidiligan. Ang ating Forever Rich, variegated naman to. Forever Rich. Ano ba itsura niyan? Ganyan ang itsura niyan. Para siyang may mga dot dyan. Before, nung itinanim ko to is iisang piraso lang. Pero ngayon, ang kapal na niya. Ayan o. Hindi ko nga siya gaanong napapansin. Ang kagandahan naman dito kay Forever Rich, kahit na namamatay, nabubuhay, namamatay, nabubuhay, is lumalaki yung bulb niya. Yung bulb na yung para siyang sibuyas, yung nasa loob, hindi ko alam kung hindi nyo makikita guys, pero yung may mga tanim na Forever Rich dyan, yun ay katulad ng puting sibuyas na lumalaki siya. Kahit namamatay, nabubuhay, namamatay, lumalaki po siya. And eto naman, ayaw niya ng gaanong nadidiligan or madalas nadidiligan kasi nalulusaw yung kanyang dahon. Mas gusto niya na underpot siya or maliit yung paso niya para mas mabilis lumaki yung bulb. At ang potting mix naman niya is more on pumice na. And eto, panlaban ko talaga sa inyo to. Plus, eto po ay isa sa lucky plants. Ang ganda pa ng mga tumutubong daon nyo, mga variegated. Before, iisang peraso lang siya. Ngayon, dumami na. Ayan o. Meron pa akong 3 doon na hindi naman siya galing dito. Kasi etong mga to ay free lang sa akin. Pansinin nyo, yung mga binibenta karamihan sa mga garden shop is yun yung madadaling buhayin. And marami nito sa garden shop. Tapos, etong isang ipapakita ko sa inyo, isang variegated din to. Nasa 3 years old na siguro to or magti 3 years old. Ganyan din siya, kamukha rin siya. Ito naman, napakita ko na sa inyo to, variegated din siya. Ang pangalan niya is Hosta. Hindi ko lang alam kung ano yung specific ID sa kanya, pero Hosta siya kasi sa pagkakaalam ko, madaming klase ng Hosta. And ito ay bigay lang din sa akin. Alam nyo, karamihan ng mga binibigay sa akin, yun yung nagtatagal talaga. And variegated Hosta siya. Ito rin, katulad din to ng Forever Rich na pag nadidiligan mo ng sobra or ng madalas, nalulusa yung dahon niya. Ito, binigay lang siya sa akin ng isang piraso. Pero ngayon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na po siya. At ganito yung itsura ng kanyang sibuyas. Ay, sibuyas. Ayan guys, ang laki na niya. Alam nyo, nung ibinigay ito sa akin, maliit lang. Wala siyang bulb na yung sibuyas talaga, wala. Ano lang siya, maliit na cuttings na ganyan. Tapos nung itinanim ko, nalusaw siya ng konti, mga dahon-dahon. Kasi syempre bago sa paningin ko, inaalagaan ko, nalulusaw. So nga, hindi ko na pinapansin, hindi ko na dinidiligan kasi lusaw na. Tapos ulit siya, nagdadahon ulit. Tapos naging 6 na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, naging 6 na yung bulb niya. Iriripat ko na to kasi kaya siguro siya malungkot or namamatay din yung ibang dahon dahil sikip na siya. Sikip na siya dito sa paso na yan. Matagal na to eh. Tapos yung kanyang potting mix is hindi siya maganda, puro pumice na. Yan. Yan yung kanyang gusto dito sa area ko. And bright light lang ang gusto niya.
So, 3 years mahigit na. Ang dami na niyang naitubo sa akin. Hindi ko lang alam kung pwede siyang i-direct sa lupa. Pero ako, hindi ko na siya i-direct. Ilalagay ko lang siya sa paso. Kasi ang mga naka-direct ko sa lupa is mga snake plants. I-divide ko na siya sulod para mas dumami. So, ito namang next na i-share ko sa inyo. Ito, nabili ko siya noong 2021. Isa siya sa favorite ko. Kasi, alam nyo, naawa ako sa kanya kasi ayaw niya, ay, nagdikitan. Naawa ko sa kanya kasi totoo naman na hindi ko siya naalagaan since na nabili ko. Pero laking gulat ko na hindi naman siya maselan. Yes, tama yung napagbilhan ko kasi first time kong nag-alaga ng dollar vine. Silver dollar ang tawag dito. Silver dollar. Ayan o, para siyang hoya, pero hindi siya hoya ha. Ilalagay ko dito yung nabubulol kasi ako sa kanyang pangalan. Bumili ako nito ng 3. Sa pagkakaalam ko 3, and then nagpa-add ako ng 2, so naging 5 ang aking binili. Tapos napamigay ko na yon, nagtira lang ako ng 2. Kasi mabilis pala siyang lumago. Hindi ko siya nadiligan ng 1 buwan or mahigit 1 buwan. Nandito lang siya sa taas. As in, tapos ang potting mix niya is more on rice hull. Hindi ko pinalitan yung potting mix niya kasi sabi ko, bago sa akin, hindi ko siya alam kung paano alagaan. So far, happy naman ako kasi lumalago pa din siya kahit di ko siya napapansin. Eto, hinila ko lang sa bubungan. Kasi nakadikit siya sa bubungan, kaya kulot-kulot yan. Tingnan nyo yung tubo niya. Isa to dapat sa inilalagay ko sa trellis or doon sa gagapangan niya na wire. Dapat doon ko siya ilagay. Ito yung 1 pot. Mas malago to kaysa dito sa isa pang itinira ko. Ito pa yung isa. Diba ang kapal? Silver dollar. Ayun, nalagas ulit. Ang kanyang itsura ay parang coin. Silver coin din ang tawag dito or dollar coin ang tawag. Silver ang color niya, tapos bilog. Tapos yung texture ng dahon niya is hindi siya madulas, hindi rin siya velvety yung dahon niya. Para siyang ano bang hindi siya ganun kadulas eh. Tapos wala siyang parina. Ganito yung itsura ng mga bagong dahon niya. Manipis na dark green ang color. Tapos pag nagtanda na or nagmatured na, ganito na yung itsura niya. Ayan. Hindi ko alam kung bakit sa video ay dark green ang color niya. Pero sa personal, silver po siya. So dito ko na i-end ang ating vlog. At ginabi na tayo kakahintay ng pagtila ng ulan. Araw ng dilig ng mga plants ko ngayon, pero hindi na tayo magdidilig kasi nadiligan na doon. Yung ibang area lang na konti lang naman yung mga didiligan pa. So, yun na lang. So, see you guys on our next video. Bye!